So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po ay tungkol po dun sa in-upload po ni Krishna na vlog nung nakaraang araw. Tungkol po dun sa pamimili po niya ng mga kambing nga po na aalagaan po niya sa kanyang farm. At nakakatuwa lamang po kasi unti-unti na po talagang bumabalik po ang taas ng views po ni Krishna. Kasi nga po sa video po na iyon, sa loob lamang po ng isang araw is umabot na po sa 83k po yung views ng video po na iyon, which is ito po yung normal, parang normal po na views po niya dati nung nakaraan, nung matataas pa ang kanyang views. Umabot po ng 80k to 100k mahigit ang views po niya kadalasan nung mga nakaraan. At eto nga po, unti-unti na nga po itong bumabalik kasi nung mga nakaraan, pansin po natin na medyo mababa po ang kanyang views at hirap po talagang makaabot ng at least 50k sa loob ng isang araw. But nagulat lamang po ako sa video po na ito kasi nga po mataas po ang views po niya, which is sobrang deserve naman talaga ni Krishna ng mataas na views, especially po dito sa vlog po na ito. Marami po talaga ang natuwa kay Krishna na bumili nga po siya ng mga kambing na aalagaan nga po niya kasi kumbaga magandang investment po ito para sa kanya. Dual purpose po kasi ang mga kambing po na ito. First purpose is pwede niyang pagkakitaan kapag dumami na po ito. Then second is yung mga damo po sa paligid ng kanyang farm is pwede nga pong hindi na po nila tatabasin kasi nga po kakainin na lamang po ng mga kambing. So dual purpose po siya. And I believe tatlo lamang po muna ang binili po nila na kambing. Isang lalaki, isang parang buntis at isang medyo maliit. Kasi may nahihirapan din po sila na dalhin po ito kasi nga po nagmumotor lamang po sila, pero babalik daw po sila next time para dagdagan po ang binili po nila na mga kambing. Nagpapasalamat po tayo sa sponsor ni Krishna kasi nga po siya po ang nagpaabot ng pera kay Krishna na ginamit nga po niya para makabili nga po sila or siya ng mga kambing na nga po na aalagaan po niya. So nakakatuwa lamang kasi talagang marami po ang sumusuporta kay Krishna, marami po ang mga sponsors po na nagtitiwala, nagmamahal kay Krishna at nagpapaabot nga po ng mga pera po nila na pwede nga pong magamit ni Krishna. At talagang ginamit po ito ni Krishna sa tama. At inulit ko nga po, napakagandang investment po nitong kambing kasi nga po talagang mapagkakakitaan po niya ito ngayon kasi nga po medyo mahal din po ang kambing po ngayon. Dalawang location po yung pinuntahan nila. Yung first na location is medyo mahal daw po, sabi ni Krishna. Yung isang kambing daw po is para daw pong ang presyo is isang 50 kilos daw po na baboy. So napakamahal. So doon sila sa second location kasi medyo mura lang. At yun, nakakatuwa lamang po na makita na masaya din po si Krishna sa kanyang ginawa nga po na bumili nga po ng kambing. At talagang sila naman kasi buong pamilya is talagang ay sanay po sila na mag-alaga nga po ng mga hayop, mga kambing kasi nga po nasa bukid nga po sila. At maganda po ito para sa farm ni Krishna since yun nga po yung plano ni Krishna na farmhouse nga po. So mas maganda na may mga hayop nga po. Sabi nga po ni Krishna na kahit wala nga daw po siyang kasama doon sa magiging farmhouse po niya, as long as may mga hayop po siya sa paligid is parang may mga kasama na din daw po siya. At kumbaga parang peaceful sa kanyang paningin, sa kanyang feeling kapag may mga hayop po sa paligid po niya. O talagang farm girl po yung pag-iisip ni Krishna. At nakakatuwa po yung ganoon, di ba? And hoping na hindi lang po kambing ang kanyang bibilin sa susunod, sana iba pa pong mga livestocks yung kumbaga mapagkakakitaan po niya ng mga hayop pa like mga baboy, mga manok. Although sa baboy kasi medyo po ang baboy kasi medyo mabaho kasi yung ng baboy, yung dumi ng baboy. Pero okay lang naman siguro kasi malayo naman sa mga kapitbahay yung lugar po nila, tapos lupa din naman talaga nila iyon. So pwede rin sila mag-alaga ng baboy doon. Then mga manok, yun maganda po yung mga manok. Marami nga ako nakibabasa sa mga comments, mas maganda daw po yung mga manok daw po na nangingitlog para at least mapagkakakitaan din po nila. So abangan po natin kung ano pa po yung mga plano ni Krishna sa kanyang farmhouse kasi ngayon pa lamang po sobrang nakaka-excite na nga po yung mga plano ni Krishna sa kanyang farmhouse. And yung views ng video po na ito, hoping na hindi lang po ito titigil sa 83k views, sana mas umangat pa ito, mas tumaas pa at umabot po ng 100k views mahigit para para makatulong din po para kay Krishna. Kasi alam naman po natin na kapag mas mataas yung views, ay may chance na mas malaki yung earnings na magagamit nga po ni Krishna para matupad po ang mga pangarap po niya para sa kanyang pamilya.
So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento na mga tao pong natutuwa sa pagbili po ni Krishna ng mga kambing nga po na aalagaan niya. Mula kay Glory Fee Mulo, "Wow, good job Idol Chris, good ang kambing buhion kasi malawak ang iyong lupa para sa farm niyo. Sana balang araw marami na yon, bless ni Lord. God bless, ingat kayo palagi." So possible na dadami po yun kasi yung pinakaunang binili po niya is yung lalaki, diba? Tapos yung babae na buntis, tapos isang maliit. So possible na mas dadami po yun kapag manganak na po yung yung kambing na buntis. So di natin alam, baka marami pong anak. Then may lalaki naman, so pwede naman diba? So pwedeng mas dadami pa ang kambing din. Bibili pa naman daw sila ulit. So mas maganda po yun para mas dadami ang kambing, mas malaki ang kikitain kung sakali man na ibebenta nila dito. Minchi Akitanya, yan. "Good morning Chris, na okay na yan kambing, alagaan, lalo na not yung inahin para dumami. Napakamahal ng kambing sa aming probinsya. Pwede yan sa munting farm mo Chris, na mataba pati mga damo doon." Yun nga po dual purpose po yun, pagkakakitaan at the same time is parang tagatabas na rin po ng kanilang damo. Kasi yung kambing kasi pwede na kasi yung pwede na siya na walang feeds or walang talagang pagkain. Damo-damo lang is mabubuhay na po yung kambing. Pero kung may pera naman at gustong mas mataba yung kambing, so mas okay din po yung meron siyang sariling pagkain talaga na binili, like yung feeds or something man. Pero okay na din po yung damo kasi yun naman talaga normal na kinakain ng mga kambing, diba? Yung damo. Nazaren Barnido, "Nakakatuwa ka talaga Okloy, ang sarap mong kabanding, puro tawanan na lang, ang saya mong kasama. Kahit pinapanood ka lang namin, nawala agad ang pagod ko pag napapanood ko ang vlog mo kasi tawa lang ako ng tawa. Kaya Okloy, ingat kayo palagi." Nick Okdot yun. "Always pray lang bawat alis niyo para gabay ni Lord. Thank you at palagi mo kami pinapatawa. Love you." Si Krista kasi yung klase ng tao na ano po talaga siya palabiro. Kahit na alam nyo guys, nung bumili po siya ng kambing, may lagnat pa siya that time pero talagang andun pa rin po yung kulit po niya, talagang pinapatawa pa rin po niya tayo. At yun po yung isa sa minahal po ng mga tao sa kanya, yung pagiging palabiro po niya. Kasi nakakaalis po ng stress ang kanyang ginagawa, especially sa mga kababayan po nating mga OFW. So malaking bagay po sa kanila itong pagpapatawa po ni Chris na kasi natatanggal na saglit yung stress na kanilang nararamdaman. Zusima Lampa, "Good PM Idol Krista sa pamilya mo. Wow, bibilin sila ng kambing. Congrats Idol Krista, talagang mabait ka at madiskarte sa buhay. Ingat lang and God bless. Sa likod mo kami para suportahan ka. Go watching from Pampanga." Si Krista kasi yung klase ng tao din po na talagang madiskarte. Yung mabubuhay po siya kahit saan siya ilagay kasi madiskarte po siya. At kaya po niyang gawin lahat ng mga bagay, lahat ng mga trabaho kaya po niyang gawin. Madiskarte. Tapos po siya, jack of all trades, kaya ginagawa po ang lahat ng mga bagay para sa kanyang pamilya. Christine Joy Bayas or Bayas, "Congrats Miss Krista, mahusay. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng kabataan. Sipag ang husay. Mahusay ka talaga Miss Krista. Keep safe. God bless you always. More blessings comes to you." Yan. So bagay nga po talaga sa kanila yung apelyadong mahusay, especially for Krista. Kasi talagang mahusay po siya mag-isip ng mga pagkakakitaan po nila, ng mga bagay na gusto po niyang mangyari sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Talagang napakahusay po niyang babae. Mas Salve Bulawin, "Wow, mag-aalaga ka na ng kambing at padamihin mo yan para sa kinabukasan ng family mo. Tama yan kasi madaming damo dyan sa lupa nyo. Alaga ka pa ng pabo at itik kasi pag nangitlog madami. Ingat kayo lagi magkakapatid." Yun po, marami po mga suggestions na mag-alaga din po si Krista ng iba pang mga mga hayop like pabo, itik, mga manok or baboy, kung ano pa man. So malaking bagay din po yun since malaki naman po ang kanyang lupa. So maliban sa kanyang mga pananim na pwede rin po niya magpagkakakitaan, so okay din po yung meron siyang mga hayop na balang araw is kikita rin po siya. Julie Tuazon, "Congrats at mainam yan kasi nga may naipupundar ka bawat vlog mo, kaya tiyaga lang, malapit mo na makamit ang maayos na buhay. Ayos naman, may pagkalibangan ka ulit, ingat, God bless." Yun po maganda po yung may naipupundar nga po siya sa pag-vlog po niya since medyo okay naman po yung kita po niya. So gamitin po sa tama at yun po ang ginagawa ni Chris, na talagang ginagamit po niya sa tama ang lahat ng mga natatanggap po niyang pera. Pero yung binili po niya ng kambing, galing po yun sa isang sponsor daw po na sobrang nagmamahal at nagtitiwala din po kay Chris. Kaya thank you so much po kay Madam. Merna Alvarado, "Wow, ganda na nga mag-alaga ng kambing dyan sa farm mo. Marami silang makakain ng damo. Mabilis sila lalaki. Ingat sa pag-drive ha, God bless." Yun nga po ang dami kasing damo sa kila Krista. So very
tama po yung paglalagay po ng kambing doon sa farm po niya para at least maibsan po konti yung trabaho po nila sa pagtatabas ng mga damo. Zoraida Red, hello po sa lahat. Hello Chris, na buti bumili ka ng kambing. Maganda yang may alaga kang kambing para di ka na magtatabas ng damo. Madali lang yan, alagaan ba sa iyo, iyong uulahin araw-araw. Salamat po sa sponsor kay Chris na ng kambing. Sigad na po ang magbalik ng blessing po sa inyo. Yung kambing kasi hindi siya ganoon ka-alaga talaga. Hindi siya kailangan na alagaan talaga ng alagaan. So ang ginagawa lang kasi sa kambing, kapag umaga is yun nga, ano mo siya doon sa may mga damo. Then hayaan mo lamang sila doon na kumakain ng damo. Then pagkahapon, ayan, ano naman sila, ililigpit, kukuhanin na, ilagay na naman sa kanilang tulugan. Ganun lamang po yung ginagawa ng kambing. Kailangan mo lamang siyang ilagay doon sa may damuhan, then pagkahapon kunin, ganoon lamang po yun. So anyway po, I think hanggang dito na lamang po. God bless and bye for na po.